Totoong traidor mga boss, yung mga taong kumakampi sa China. Alam nyo kung bakit? Nanunumpa tayo sa watawat. Di ba? Nanunumpa tayo na poprotektahan natin ang sarili nating bansa. Pero anong ginawa nila? Yung mga kumakampi sa China. Yung West Philippine Sea gustong ibigay. Kung magsalita kayo, aba, ginagawa nyong malinis ang dating administrasyon. Aba, niloloko nyo pa yung mga tao. Di ba? So mas maraming galit sa panahon ni former President Duterte dahil marami sa time niya ang grabe no, mga pinapakalat nila. Ang lulupit mga boss. Kasi biruin nyo, eto kilala naman siguro to, etong si Makata ng Bayan. No, walang ginawa kundi mang-uudyok ng kaguluhan. Ayan, post niya, nabasahin natin. Kahit, ayan o. Ayan, di ba? So, nakalagay dito, kahit gaano kalayo ang marcha, no, kahit gaano kalayo ang marcha natin, enjoy ang people power dahil marami tayo sa kalsada. Pero ang kabaliktaran nun mga boss, ilan rally na ba ang ginawa nila? Nakakita nyo ba na umabot ng milyon? Nakakita nyo ba na umabot sila ng kalahating milyon? Wala mga boss. So paano natin mapatunayan na wala? Nakita nyo naman yung buhat-buhat ni Senator Robin Padilla na maleta. Siya na mismo ang nagpatunay na 300 plus lang yung pumirma doon sa kami namantay. Di ba? So ibig sabihin nasa 300 plus lang sila. Di ba mga boss? Tapos ang dami niyang pinapakalat. Ay ito pa. Ayan. Ayan o. Nakalagay dito, ninakawan na tayo ni Marcos ng trilyon, pinagtatanggol mo pa, hindi ka lang bobo, kundi traidor ka pa. Aba. Alam nyo mga boss, papaano maging traidor ang isang taong nagtatanggol sa totoong taong nagmamalasakit sa bansa? Hindi kumakampi sa mga dayuhan na walang inisip kundi sariling interest nila. Di ba? Katulad na lang, ang traidor na totoong traidor mga boss, yung mga taong kumakampi sa China. Alam nyo kung bakit? Nanunumpa tayo sa watawat. Di ba? Nanunumpa tayo na poprotektahan natin ang sarili nating bansa. Pero anong ginawa nila? Yung mga kumakampi sa China. Yung West Philippine Sea gustong ibigay. Sino-sino yung mga tao na gustong ibigay yung West Philippine Sea? Sino-sino yung mga tao, mga senator, no, na nandito sa Pilipinas na gustong i-give up yung West Philippine Sea? Di ba? Sino ang traidor? Yung mga tao na yon ang traidor. Dahil sarili nilang bansa ipinamimigay nila sa ibang bansa. Itong si PBBM, nakakita nyo ba? Narinig nyo ba na sinabi niya na sige, kunin nyo na yung West Philippine Sea, wala naman yan sa Pilipinas. Kundi ang sabi niya, ni isang dangkal ng kaari-arian ng Pilipinas ay hindi pwede angkinin ng ibang bansa. Dahil ang pag-aari ng Pilipinas, mananatiling pag-aari ng Pilipinas. Yan ang may paninindigan. Yan ang totoong tao na hindi traidor, na hindi kagaya nyo. Di ba? Ito pa. Ang dami niyang pinapakalat mga boss. Ayan. No choice ang military kundi mag-withdraw sa suporta sa bangag pagdating ng People Power 2026. 2026 na ngayon mga boss. Ano nangyari? Nag-start sila ng 2024. 2025, 2026 na ngayon, magtatatlong taon na. Nananatili pa rin presidente si Pangulong Bongbong Marcos. Ano ang ibig sabihin? Marami nang nagising, marami nang naniniwala, marami na ang naniniwala
na itong talagang si Pangulong Bongbong Marcos ang may malasakit at may mabuting kalooban sa bawat Pilipino. 'Di ba? 2026, ilang taon na lang, 2 taon na lang yata, eleksyon na. So, umaasa pa rin kayo na mapababa nyo si PBBM. Tapos 2028, umaasa pa rin kayo na mananalo kayo. Nako, dyan kayo nagkakamali. O ito pa mga boss. Ayan o. Sabi dito, sa lahat ng presidente, si Duterte lang ang minahal ng taong bayan dahil hindi korap. Hindi ba korap si former President Duterte? Mismo sa bunganga niya galing na sabi niya, korap din daw siya pero naubos na. Di ba? Oh. Tapos sasabihin niyo hindi korap. O yan o. Ito pang dami niyang pinapakalat mga boss. Ayan. Breaking news, binigyan ng kondo at kotse ang mga vlogger ni Marcos para siraan si Duterte. Taong bayan, gigil na. Ayan na, hindi natin yan invento, hindi natin yan gawa-gawa, kundi mga post mismo niya yan. So eto mga boss, walang patunay kung hindi puro fake news, kwento. Kasi ako, hanggang ngayon, nagsisipag pa rin ako, wala pa rin akong kotse. No? Wala pa rin akong kondo. No? So sana mangyari 'yan para magkaroon din ako, no? Kasi ang tagal-tagal ko nang sumusuporta sa Marcos. No? So sana mangyari 'yan, magkatotoo. Kasi wala pa akong kotse, wala pa akong kondo. Oh. Yan. So etong nagpapakalat, ayan na, si Makata ng Bayan. So alam nyo mga boss, patunay lang na ito ay puro fake news ang pinapakalat niya. So ano ang ibig sabihin tayong mga mamayang Pilipino? Kapag nalaman natin na nagpapakalat ng fake news, kahit na anong i-post, huwag natin paniwalaan. Dahil tayo lang ang nalalason. No? Kundi ang gusto nito, gulo. So, sabi naman dito sa video mga boss, ayan. Pinapakalat nila dahil sa ayuda ni PBBM, no, pahirapan daw. O, pakinggan niyo 'to mga boss. Ayuda, ang pagbigay ng ayuda dapat hindi pinapahirapan ng tao. Hindi katulad ng nakarang presidente, pag nahihirapan ng tao, gagawa sila ng paraan. Ayun, narinig nyo. Kapag magbigay daw ng ayuda, ito ang tinutukoy nila, ang admin ngayon, no, si PBBM ang tinutukoy nila. Dapat pag nagbigay daw ng ayuda ay hindi pinapahirapan ng tao, dapat, no, bigay na agad. Kasi yung dumaang administrasyon, no, administrasyon ni Duterte ay gumagawa daw sila ng paraan para hindi mahirapan ng taong bayan sa ayuda sa pagkuha. So ngayon, pakinggan niyo 'to mga boss. Magdadalawang buwan na mula nang ipatupad ang enhanced community quarantine sa Pilipinas. Pero ang ilan nating mga kababayan hanggang ngayon hindi pa rin nakakakuha ng pinansyal na ayuda sa ilalim ng Social Amelioration Program o SAP sa kani-kanilang mga barangay. Ang iba, inuumaga na sa pila. Sa 3 araw kami pumipila. Oh, 3 araw. Madaling araw, alauna, alas 12. Ulan, init ang sinakripisyo namin taong bayan dito sa buong Montalban. Wala kaming napapala. Kung saan namin napapunta yung mga tao, sasabihin na lang nila kung meron ba bang makukuha, may form ba bang wala na. Para matapos na kami. Para hindi na kami umaasang nandito ba. Hindi na kami bumibila rito. Bandang alas 11 kagabi, nakapila pa rin ang mga residenteng ito sa barangay San Isidro Rodriguez Rizal para sa pagbabakasakaling mailista para sa ayuda. Kaya ang iba, sa pila na kumakain at nagpapalipas ng gabi. Tumangging magpakilala ang residenteng ito, pero emosyonal siyang nagkwento kung ano ang dinaranas niya sa 3 araw. Wala na. Tansya ni Rene Rose, nasa isahang So ayun, di ba? Narinig nyo naman. Napakalinaw kung magsalita kayo. Aba, ginagawa nyong malinis ang dating administrasyon.
aba niloloko nyo pa yung mga tao. Di ba? So mas maraming galit sa panahon ni former President Duterte dahil marami sa time niya ang hindi nakakuha ng ayuda. Dito nga sa amin ni plastic ng bigas, wala. Tapos sasabihin nyo, itong si PBBM, pahirapan ng pagkuha ng ayuda. Naku naman, puro na lang kayo paninira. So ngayon, sa tingin nyo, eto buti ka mo itong PBBM, dito sa amin, marami nang tumatanggap ng mga ayuda, katulad ng walang gutong program, no? Buwan-buwan, di ba? O yung benteng bigas, na napakaganda. Aba, nandito na rin sa lugar namin. Noong panahon ba ni Duterte, may benteng bigas? Maganda ba yung palakad sa mga ayuda? Pahirapan mga boss. So paano mga boss, dito na natin tatapusin itong video natin at maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta dito sa Noy P Mind. Ingat po kayo palagi.